Nakailang buga ng hangin sa bibig si Asunta habang naglalakad upang pakalmahin ang sarili. Bumalik siya sa loob ng bahay ni na Michael at hinanap ang ina upang kunin ang susi ng sasakyan niya. Alam kasi ng ina na aalis na naman siya na walang paalam kaya naniguro na. Tama lang din na pagbaba ng hagdan ng ina kaya hinintay na niya. Kamusta po ang pakiramdam ni Tita Daniela, ma? Ayos ng pakiramdam niya at masaya ng muli dahil nag-usap na kayo na maayos ni Michael? Ngumiti siya sa ina at tinago ang tunay ng darama. Masaya ang mga to pero siya dugo halap puso. Umiyak ka ba? Puna ni Mikay na mapansin ang pamumula ng mata ng anak. Naudlot ang pagkakbang ni Michael nang marinig ang tanong ng ginang sa anak nito. Gusto niyang batukan ang sarili at sobra siyang naging mapanghusga kay Asunta pero hindi naman niya masisi, diba? Naging mabait pa nga siya dito dahil tinago niyang katotohanan ukol sa pagkasangkot ito sa krimen. Mabilis iniwas ni Asunta ang tingin sa ina at tumikim. Napuwing lang po at galing ako sa labas. Akin na po palang susi at kailangan kong umalis. Teka, ang akala ko ba dito ka maghahapunan? Pigil ni Mikay sa anak. Kinuha niyang hawak na susi ng ina at ngumiti dito. Ma, pakisabi na lang po kay Tita Daniela na babalik ako bukas. Meron lang po akong asikasuhin. Pero anak, magagabi na. Mabilis niyang niyakap ang ina upang tumigil na sa pagsasalita at tinalikan to sa noo. Ma, importante pong lakad ko. Huwag ka mag-alala at kapag natapos ka na tong pinagkakabalahan, stay at home na ako. Napabuntong hininga si Mika at walang nagawa nang tumalikod ng anak. Tumigil siya sa paghakbang na makita sa pintuan ng binata, pero agad ding nakabawi at nalampasan to. Naikayom ni Michael ang palad nang makalampas ng dalaga at parang hangin lang siyang dinaanan nito. Patalon siyang sumakay sa motorcycle niya at di pa uminit ang makina. Agad nang pinatakbo iyon. Gusto niyang malaman kung sinong babaeng pinuntahan ni Michael sa kabilang ospital. Gusto niyang makilala ang babae, tingnan kung karapat-dapat ba to kay Michael para isuko niya. Napapikit si Michael na makita ang pag-alis ni Asunta. Parang may isang bahagi ng puso niyang nag-aalala para sa kaligtasan ng dalaga. Nalilito siya. Noon pa man naiinis siya sa dalaga dahil ang careless nito. Alam itong labis na nag-aalala ang ina nito sa nakikitang pagmamaneho ng motor pero ginagawa pa rin. Lahat na lang ng ayaw niya sa isang babae na kay Asunta na. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Jumaira. Alam mo ba ang kasabihang the more you hate, the more you love? Naipinig niya ang ulo matapos maalala ang biro ni Jumaira sa kanya. Hindi siya naniniwala doon. Never. Ang alin, iho? Napakarap si Michael na marinig ang tinig ng ina ni Asunta. Hindi niya na malayang nasambit niya ang laman ng isipan. Wala po, Ninang. Kamusta nga po palang pakiramdam ni Mommy? Maayos na, iho. Pauwi na rin ng daddy galing sa meeting. Ginagap ni Michael ang palad ng ginang at inakay ito paupo sa sofa. Ninang, maraming salamat po sa lahat ng kabutihan ninyo sa aming pamilya, lalo na sa aking ina. Matipid nang umiti si Mikay sa binata at ipinatong ang isang palad sa kamay nitong nakahawak sa isa pa niyang palad. Pero sorry po about Asunta. Iho, parang anak na rin kita at naiintindihan ko ang damdamin mo. Hindi ko kinukonsente ang anak ko kaya hinahayaan ko siyang lumayo at hanapin ang tamang lalaki para sa kanya. Pero alam mo ang kalagayan ng puso ng iyong ina. Bumuntong hininga si Michael at malungkot na sinalubong ang nangungusap na titig ng ginang. Anak, nag-usap na kami ni Asunta. Huwag kang mag-alala at hindi ganon ka-selfish si Asunta. Hindi alam ni Michael kung ano ang isasagot sa ginang. Bigla siyang naguguluhan sa sariling damdamin. Bakit parang nasasaktan siya sa kaalamang seryoso si Asunta sa binitawan nitong salita kanina? Mukhang dumating na ang daddy mo. Ani Mikay nang marinig ang tunog ng sasakyan sa garahe. Mag-usap kayong mabuti ng iyong ama at ako'y tutulong sa katulong sa kusina. Na makaalis na ang ginang na ilamos ni Michael ang sariling palat sa mukha. Tsaka pasabunot na sinuklay ang gamit. Buhok gamit ang sariling mga daliri. Mukhang naalog ng husto pati ang puso niya nang maaksidente at di na rin maintindihan ng sariling damdamin. Bago pumasok sa ospital, inayos niya ang suot na face mask. Kailangan niyang maniguradong walang makakakilala sa kanya. Kahit may kakilala siyang doon din nagtatrabaho sa loob, kikilos siyang mag-isa. Tandaan niyang numero ng silid na pinasukan kanina ni na Michael at doon na siya dumiretso dala ang packing chart. Pagpasok niya sa loob, naabutan niyang may isang babaeng nakaupo katabi ng hospital bed.
Di agad siya napansin ng dalawa at nag-uusap. Babalik bukas si Michael upang sunduin ka at siyang aayos ng bill mo. Ngumiti si Amanda sa ina at takang magsasalita na, ngunit napansin ng nurse. Ngumiti si Asunta sa babae at kahit di nakikita ang bibig niya. Sino ka? Si Tanangginang sa nurse at dito ang binabayaran nilang nurse? Isa po ako sa nagroronda sa lahat ng rooms para i-check ang mga pasyente. Paliwanag ni Asunta sa babae bago nilabas ang gamit sa pag-check ng blood pressure ng pasyente. Bilisan mo ako, ano man ang gagawin mo sa anak ko? Di niya na sinagot ang ginang at unang tinignan ang mata ng babae. Sa narinig niya kanina mukhang stress ito. Kumpirma niyang ito nga ang nabuntis ni Michael dahil sa narinig kanina. Gusto niya rin makasiguro kaya't pinulsuhan niya ito. Buntis nga siya. Dismayadong bulong ni Asunta sa sarili. Pakiramdam na gumuho ng kanyang mundo na makumpirmang buntis nga ang babae sa pamamagitan ng pagdama sa pulso nito. Di niya akalaing may isang bagay na nakalusot sa kanya ukol sa buhay ni Michael. Matapos pakalmahin ang sariling damdamin, agad na niyang tinapos ang ginagawa at baka dumating ang tunay na nurse ng babae. Pero ang pinagtataka niya kung bakit mukhang naghihigpit ang mga to ng taong lalapit dito. Pagkalabas ng silid, di agad siya umalis ng gusali. Gusto pa niyang magmatsyag at makilala ng husto ang babae. Gusto niyang malaman kung paano to nabuntis ni Michael. Ngunit lumalim ng gabi, wala siyang makuhang impormasyon. Malalim ng gabi, hindi makatulog si Michael. Di siya mapakali at muling nanambalik sa isipan ang nangyari sa Davao. Binalikan niya sa isipan kung paano niya nakilala si Kristen. Anong ibig sabihin nito? Bakit may bago kayong bihag? Akala ko ba baka kawalan niyo na ako? Galit na tanong ni Michael, sa lalaking mata lang ang nakikita. Hindi pa nakakabalik ang pinuno namin, kaya hindi ka pa po pwedeng makaalis. Galit na tangkang susugurin niyang lalaki, ngunit mabilis na isara ang pintuan. Nilapitan niya ang babae, tinulungan tong makatayo mula sa pagkalugmok sa sahig. Thank you. Hindi ko alam kung bakit nila ako tinambangan at dinala dito. Umiiyak na kwento ng babae. Huwag kang matakot at kasama mo ako. Nangako silang pakakawalan na ako at isasama kita. Pangaalo ni Michael sa babaeng nanginginig na dahil sa takot. Nagulat siya nang bigla siyang yakapin ng dalaga. I'm scared. Walang perang pamilya ko kung yun ang dahilan ng pagdukot nila sa akin. May pag-aalinlangang tinapik-tapik niya ang balikat ng dalagang nanatili pang nakayakap sa kanya. Sa tingin ko, hindi perang kailangan nila sa atin. May iba pang dahilan kaya ka naririto? Tanong ng dalaga. Gusto lamang nilang makipag-peace talk nung una pero ngayon, hindi ko na alam ang kanilang dahilan lalo na ang pagkuha sa'yo. Salamat at nariyan ka. Kahit papano'y nabawasan ng takot na nadarama ko sa kaalamang may kasama ka. Ako nga pala si Amanda. Nagpakilala rin si Michael pero tayong pangalan lang sinabi niya. Lumipas ang oras at nakatulog siya. Naalimpungatan lamang siya nang bumukas ang pinto. Madilim na ang paligid at pagtingin niya sa babaeng kasama, tulog din at nakatalukbong dito hanggang mukha ang kanyang coat. Muli niyang pinikit ang mga mata nang marinig ang yabag ng mga paa papalapit sa kanya. Ramdam niyang gumamit lang ng flashlight ang taong pumasok dahil wala naman ilaw sa lugar na kinaroroonan. Shit! Narinig niyang naibulalas ng tinig ng isang babae. Anong problema? Pabulong ding tanong ng boses na isang lalaki. Bakit siya? Bakit di mo agad sinabi na siya ang bihag ninyo? Nangunot ang noo ni Michael at malinaw niyang narinig ang tanong ng babae kahit magbubulungan lang ang mga to. Pamilyar din sa kanya ang boses nito. Mabilis siyang nagiulat ng mga mata, ngunit huli na at nakatalikod na ang mga ito. Hila ng lalaki ang babae at nagmamadaling lumabas ang mga ito sa silid. May isang oras pang lumipas at muli bumukas ang pinto. May pumasok na lalaki at dalang inumin. Lumiwanag ang paligid dahil malaking flashlight ang dala nito. Inumin nyo na to. Pampaapatid ng uhaw at ihahatid na kay mamaya sa ibaba at malay na kay makakauwi. Nagdududa ang tiyan ni Michael sa lalaking may dalang inumin. Wala siyang tiwala sa salita ng mga to dahil inabot na siya ng 2 araw doon. Ang babaeng kasama ay nagising na at napayakap sa kanya dahil sa takot. Wala itong lason. Irritable ang tura ng lalaki dahil sa paraan ng tingin ni Michael. Tubig! Anas ng babaeng kasama at mukhang uhaw na uhaw. O ito, inumin mo pa habang malamig pa tong juice? Pigilan sana ni Michael ang babae at ayaw pa inumin ang dala ng lalaki.
Ngunit mukhang hindi na nga nito mapigilan ng uhaw at halos inisang lagok lang ang laman ng isang baso. Bilisan mo at ngalayin na ako. Ines na angil ng lalaki kay Michael. Napatingin si Michael sa babae. Mukhang okay naman to at hindi bumula ang labi. Uhaw na rin siya kahit tinanggap ang binigay ng lalaking mata lang ang nakikita. Pag-alis muling dumilim ang paligid at wala namang nalang naiwan kahit kanila sa silid. I'm scared. Anang babae, takot na kumapit sa kanyang braso. Parang bigla na blankong isip niya na magdikit ang balat nila ng babae. Ilang beses siyang naparanok ng sariling daway ngunit kakaibang uhaw ang nadarama niya. Ilang sandali pa parang may lava na dumaloy sa bawat himaymay niya at sa tindi ng init na nadarama ay parang nasasakal siya. Ano nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ng babae. Shh! They put something. Ah, shit! Namilipit siya at naitulak ang babae palayo sa kanya dahil lalong tumitindi ang init sa katawan. Kailangan niyang mailabas yon or else parang lason niyang napapatay sa kanya. Hindi na rin niya makontrol ang sarili nung hawakan siyang muli ng babae upang tulungan sa kung anumang nararamdaman niya. Mabilis niyang hinubad ang damit para maibsan sana ang init na nadarama. Michael, ano nangyayari sa iyo? Nag-aalalang tanong ng babae kasabay ng paghawak sa balikat niya. Malakas siyang napaungol at parang lobo. Gutom siya sa laman ng isang babae. Ay! Napahiyaw ang babae nang bigla niya tong yakapin at halikan sa leeg. I'm sorry. Hindi ko makontrol ang sarili ko at may nilagay sana sa inumin kanina. Pangako hindi kita pababayaan pag nakalis na tayo dito. Basta tulungan mo lang ako. Ang mga sumunod na nangyari nagpapaubay na sa kanyang babae. Mukhang tulad niya nahihibang na rin ito. Naisip niyang marahil meron ding gamot sa inumin nito at naging wild. Wala na siyang saplot at pinadaba pa siya sa matigas na higaan. Napaungol siya nang lumapat ang mainit na labi nito sa batok niya at gumapang pababa ang halik. Wala nang ibang laban ng isip niya kundi ang makaraos. Tangkang titihaya siya nang biglang tumigil ang babae. Nang umalis to sa itaas niya, saka lamang siya bumangon. Ang akala niya titigil na to pero nagkamali pala siya. Aninag niya ang bulto nito kahit madilim ang paligid. Inalis nito ang kasuotan at agad lumapit sa kanya. Ang mga sumunod na nangyari labis na nagpabaliw sa libido niya sa katawan. Lalo siyang naghibang na maglapat ang labi. Is this your first time? Naitanong ni Michael sa babae. Yes. Sandaling natigilan si Michael at para nag-iba ang tinig ng babae. Pero nang muling gumuhit ang init sa katawan, dumagan na siya dito. Pinilit niya ang sariling maging mahinahon ngunit di niya makontrol ang init sa katawan. Shit, Michael, ang sakit. Sorry, I can't hold on anymore. Halos bumuon ang kuko ng babae sa likod niya at nakagat pa siya nito sa balikat. Di niya na inindang pananakit sa kanya ng babae para siyang hinahabol na kailangan niyang mauna sa finish line. Kailangan mo akong pakasalan after this. Pagalit na ang ilang babae at may kasama pang ungol. I will. Nahihibang niyang tugon sa dalaga at lalo pang binilisan ng paggalaw hanggang sabay nilang narating ang dulo ng luwalhati. Hinahapong napahiga si Michael sa tabi ng dalaga matapos mailabas ang init sa katawan. Mainit pa rin katawan niya pero kaya niya nang kontrolin ang sarili. Dito ka muna, titingnan ko lang ang sitwasyon sa labas. Ani ng babae habang nagbibihis. Nagsuot na rin siya ng damit at biglang kinabahan. Nagsalubong ang mga kiling ni Michael matapos balikan ang nangyari sa kanya at kay Amanda. Bigla siyang nalito sa huling sinabi ng dalaga matapos silang magniig. Hindi na niya alam kung nakabalik pa agad ang babae at nagising siya nang makarinig ng ingay ng isang lalaki. Nagmura ito at nang mapatingin siya sa sahig, nakita niya si Amanda. Nakandusay at wala pa ring saplot. Halatang nagalit ang lalaki at galit siyang nilapitan sabay hampas ng dala nitong pamalo sa ulo. Napahawak si Michael sa ulo niya at muling nagulong isipan. Wala na siyang ibang maalala matapos siyang mawala ng malay ng gabing yon. Ang kasunod na sa alaala niya ay ang pagising sa ospital na nakarang araw. Parang gusto niya rin maalala ang panahong may amnesia siya. Tiyak na masasagot ang gumugulo sa isipan niya ngayon. Lumabas siya sa terrace, karugtong lang din ang silid niya. Bigla siyang napatingin sa puno na nasa gilid ng terrace niya. Parang nakikinita niya roon si Asunta at may hawak na sigarilyo. Mariing na ipikit niya ang mga mata, nagahalo sa balintataw ang mukha ni Asunta. Alam niyang makulit na sa kanyang babae noon pa man. Alam niya rin na stalk siya nito minsan pero hinahayaan niya.
Okay siya sa isiping nasa paligid lang niya ang dalaga at walang ibang nasa isipan kundi siya lang. Pero ngayon, nababahala siya sa di malamang dahilan lalo na't sangkot ito sa krimen. Alam niyang di pa nakakauwi si Asunta kaya hindi siya mapakali. Napatingin siya sa kanyang cellphone at nagtataka na makitang naka-phone book sa cellphone niya ang numero ng dalaga. May nangyari ba sa pagitan naming dalawa noon na wala akong maalala? Naitanong niya sa sarili habang nakatanaw sa malayo. Frustrated na napasabunot si Michael sa buhok at nagpa siyang lumabas ng silid. Pagkababa niya ng sala naroon pang ama at mag-isang nakarap sa laptop. Bakit gising ka pa? Tanong ni Marvin sa anak. Ayaw pa pong dalawin ng antok. Tumigil si Marvin sa pagbasa ng file na nasa laptop at sinanda ng tingin ng anak na umupo sa kabilang sofa. May problema ba? Pumayag na po si Asunta na huwag maikasal sa akin. Sumandal si Marvin sa sandalan ng upuan at nang aarok ang tingin sa anak. Good, di ba yan naman ang gusto mo? May obligasyon po ako kay Amanda at ayoko maging bastardong una kong anak. Naiintindihan kita at ganyan din ang nangyari sa amin ng mami mo noon. Matututunan mo rin siyang mahalin lalo na't magkakaroon kayo ng anak. Pero paano si Asunta? Nalilitong tanong ni Michael. Umangat ang isang sulok ng labi ni Marvin. Ayaw mo naman makinig sa payo ko noon pa man. Makahulugang tugon niya sa anak. Napabunto hininga si Michael. Noon pa man sinabi na ng ama na bigyan ng oras ang sariling kilalanin si Asunta at pagnilayan ng sariling damdamin. Ngunit binaliwala niya yon at hindi naniniwala na tinadhana sila para sa isa't isa. Magandang solusyon na naisip ni Asunta para sa kalusugan ng iyong ina. Makakaunawa naman siguro ang babaeng napili mo? Hindi ko pa po siya nakakausap tungkol dito dahil di pa ganun ka-stable ang mental health niya. Naawang pinagmasdan ni Marvin ang anak. Mukhang biglang tumanda ito at talong damdamin ng babae. Ang kailangan itong isaalang-alang. Dinarasal niya lang na sana hindi na maulit dito ang nangyari sa kanila ni Daniela noon, na kung kailan lumayod ang asawa, saka siya nagising sa katotohanan kung sino ba talaga ang mahal niya. Nakalabas na si Amanda at nasa ibang bahay na binili ko. Gusto ko sanang maging magkaibigan kayo para madali na lang kaharap ko kayo pareho sa mga magulang ko. Blanco ang tinging pinukol ni Asunta sa binata. Sure, gusto ko rin siyang makilala. Asunta, binabalaan kita. Masela ng pagbubuntis ni Amanda at sensitive siya ngayon dahil sa pagbubuntis. Wala kang ibang sasabihin sa kanya kundi magkaibigan lang tayo na ipinagkakasundo ng mga magulang nating maikasal. Di siya sumagot sa binata. Pabor sa kanyang mapalapit sa babaeng yon pero nasasaktan siya sa pag-aakalang pinapakita ni Michael sa babae. Ang tingin pa sa kanya ay may masamang balak para sa pagbubuntis ng babae. Isasama kita ngayon upang makilala niyong isa't isa. Hindi pa ako maaari ngayon. Pumunta lang ako dito sa opisina dahil pinatawag mo. Tumayo na siya at walang ganang tumalikod. Wait! Tigil ni Michael sa pag-alis ng dalaga. Saan ka natulog kagabi? Kung saan nakaubuti ng antok? Pabalang niyang tugon sa binata. Asunta, kinakausap kita ng maayos. Naiiritang sita niya sa dalaga. Sorry kung hindi ka sanay sa ugali ko pero yun ang totoo. Nakakatulog ako kahit saan, basta hindi madilim. Ngumiti pa siya sa binata. Dahil sa uri ng trabaho niya, sanay siyang magtambay sa kung saan. Kahit sa kagubatan abutin, dun siya nagpapalipas ng gabi pero may kasamahan siya. Then resign at sa akin ka na magtrabaho. Di makapaniwala ang tinging pinukol niya sa binata. Kung noon ito sinabi ang bagay na yun, baka masaya siya at pumayag agad. Pero iba na ngayon. Ayaw na niyang paasahin pa ang pusong sugatan. Ayaw na niyang dagdagan pa ang pagmamahal sa binata. Dodoblehin ko ang sahod mo. Sa anong dahilan? Putol niya sa pagsasalita ng binata. What? Naguluhan niya ring tanong sa dalaga at di maintindihan kung para saan ang tanong nito. Bakit gusto mo ako magpalit ng trabaho? Flat ang tono niyang tanong sa binata. Sandaling natigilan si Michael. Naninibago siya sa dalaga at parang wala nang nakilala niyang makulit at mapagsamantala ng pagkakataon. Mapalapit lamang sa kanya. Nag-aalala ka ba na baka ako anong gagawin ko sa mahal mo? At di mo nakikita ko anong pinagkakabalahan ko? Nang uuyam niyang tanong sa binata. Sobrang defensive mo naman. Tumiim ang tingin niya sa dalaga. Ayoko lamang na mag-alala pa ng husto sina mommy sa'yo. Alam mo namang isa yun sa dahilan kung bakit gusto ka nilang maikasal sa akin.
Kapag naikasal na ako kay Amanda, tiyak na lalo lang silang mag-aalala sa'yo. Mahabang paliwanag ni Michael. Umangat ang isang sulok ng labi niya. I see. Hindi na kailangan. At maghahanap na rin ako na magiging ama ng anak ko. Kapag buntis na ako at stay at home na lang din ako sa probinsya kasama ang aking ina. Napatiimbagang si Michael at di natutuwa sa mga sinabi ni Asunta. Gusto mo ba akong konsensyahin at basta lang maghahanap ng lalaki? Excuse me? Kahit palaboy ang trabaho ko, marami pa rin namang nagkakagusto sa akin at nanliligaw. Inirapan niya ang binata at nainsulto dito. Make sure na matino ang lalaking mapipili mong maging asawa upang hindi mag-alala ang aking ina. Galit pa rin niyang banta sa dalaga. Oras na maghiwalay ng landas natin, pinapangako ko, hindi na ma-involve pa sa iyong pamilya upang hindi na rin alalahanin ng iyo. That's bullshit. Gusto ko lang kalimutan mo na ang pagmamahal mo sa akin at hindi kasama doon ang aking ina. Napapiksi siya sa kinatatayuan dahil sa gulat at ang lakas ng boses ng binata. Di niya alam kung bakit nagagalit ito ng husto. Ayaw niya rin makipagtalo pa dahil sa plano niya sa sarili niyang buhay. Focus ka na lang sa mahal mo. At may sarili akong buhay. Huwag kang mag-alala at iisiping mapapariwara ako dahil lamang bigo sa'yo. Tanggap ko nang di ka na para sa akin at may iba ka ng mahal. Napahinga na malalim si Michael at di komportable sa mga narinig mula kay Asunta. Dapat maging masaya siya pero bakit parang di niya matanggap? May isang bahagi ng isipan niya ang tutol sa iba, ang ama ng magiging anak na dalaga. Aalis na ako kung wala ka ng ibang sasabihin. Paalam niya sa binata at muli tumalikod. Sa bahay ka na mag-dinner mamaya. Pahabol niya sa dalaga ngunit parang walang narinig at tuloy lamang sa pag-alis. Biglang bumagsak ang mga balikat niya nang wala na ang dalaga at nakasara na ang pinto. Mabilis niyang dinampot ang cellphone at tinawagan ng pinsan. Ano naman problema mo ngayon? Tanong ni Jumaira sa pinsan pagkasagot sa tawag nito. Anong ibig sabihin kung maramdam ng inis kapag sinabi ng isang babae na may iba na siyang gustong lalaki? Pinigilan ni Jumaira ang matawa dahil seryoso sa pagtatanong ang pinsan. Sino bang babaeng yan? Hindi para sa akin ang tanong ko. May humihingi lang din ng payo para sa akin. Pagsusungit ni Michael sa pinsan, di na napigilan pa ni Jumaira ang tawa dahil sa pagtanggi ng pinsan. Kung kaharap niya lang ito, tiyak na namumula na ang pisngi nito.